Von Andrew, POV. Nakadapa ako sa kama habang nakasubsob sa una ng mukha ko. Kinapa ko si Ana pero wala akong mayakap sa tabi ko. Shucks, nasaan na ba babaeng yun? Iminulat ko ang mata ko. Nilingon ko ang kabilang side ngunit wala talaga. Akala ko nasa dulo lang siya, kaya hindi ko maabot. Inilibot ko ang mga mata sa buong silid pero hindi ko siya natagpuan. Dinignan ko ang wristwatch ko na inilapag kagabi sa bedside table. It's 6:03 a.m. Ang aga niya namang nagising. Kagabi, hindi ko na napansin na lumabas siya ng banyo. Inantok na ako kakaantay sa kanya kaya tinulugan ko na. Kaysa naman lumabas pa ako ng kwarto na hindi nga kami okay. Ngayon namang pagising ko wala na. Ano ba yan? Nakakasama lang ng loob ko sa sinabi niya. Akala mo namang kilalang kilala niya ako. Why should I work hard for it? I'm her husband. Ay, does she need to tell in front of them? Nakakapikon na. Isa pa naman tong si Vic. Napakaloko. Kaya di ako lumabas kagabi dahil sa mga lokong yun. Ang utak talaga ang dudumi. Ay, nakakasira ng buhay. Ginulo ko ang buhok ko at pumasok na ako sa CR. He need to work for it. He deserves me that much. He need to work for it. He deserves me that much. Bakit hindi maalis sa isip ko ang words na yan? Nakakasira ng araw. Dali-dali ako naligo at kagad na bumaba. I'm just wearing a bit short and shirtless. Pagbaba ko naabutan ko si Naven. Nasa kitchen sila. Good morning, bud. Bati sa akin ni Vin at itinaas pa ang tasa na iniinom niya. Ewan ko lang kung anong laman. Breakfast not yet ready, man. Want me to make you a delicious coffee? Alok sa akin ni Vin. Siya ang chef namin, syempre. No, thanks. Si Vic, tulog pa. Don't tell us. Papatulan mo pang lokong yun. Tanging sagot ko. At naglakad na ako papunta sa fridge. Si Ana, did you see her? Naalala ko nga pala. Bumangon ako ng maaga para hanapin siya. Asan na ba kasi yun? Iniiwasan niya ba ako o sadyang galit siya sa akin? Kakainis naman. Sa labas, ang aga niyang gumising na una pa nga sa amin eh. Nasa may duyan siya, naglalakad-lakad sa seaside kanina nang makita ko. Salamat. Sabi ko at naglakad na papunta sa likuran ko kung saan ang dagat. Nasa na kaya yun? Nagtingin-tingin ako sa kaliwat kanan ko and I find her. 5 meters distance from me. I saw her standing in the seaside watching the waves. Napalunok ako nang makita ko ang suot niya. She just wearing a beach long dress. Hanggang lampas tuhod niya and it's so flimsy. So I can see the things inside of that dress. Nakatali ang buhok niya. In top of her head. Kung ganito lang lagi ang bubungat sa umaga ko, magtatrabaho talaga ako, makuha ko lang siya. Just what she said last night. It suit to her. Mas maputi siya sa suot niya. She looked like a goddess watching the waves. I smile while I'm gazed to her back. I can't imagine that this beautiful lady I watch, the woman who never gave herself to me. Napailing ako dahil sa kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Makukuha rin kita. Hindi pa sa ngayon pero darating tayo dun. Just wait, my wife. Nilapitan ko na siya at niyakap mula sa likod nung una. Nung una nagulat siya at mabilis siyang lumingon sa akin pero nang makita niya na ako yung nakayakap sa kanya, napalitan ng ngiti ang gulat niyang mukha. Bahagya pa siyang namula at agad na ibinalik ang tingin sa dagat. Good morning. Hindi ko alam kung imagine ko lang yun na totoo. I always wanted to get a kiss from her every morning. Sad to say, we're living separately. I smiled. Ngininginting-ngiti mo dyan. Good morning, beautiful. Ipinatong niya sa kamay ko ang kamay niya bago ibinalik ang tingin sa dagat. You're more beautiful when your hair is like this. I whisper husky to her. Nakalugay na ang buhok niya at sumasayaw kasabay ng tahimik na hangin. Thank you for the compliment. I kiss her. And look at the wave. I hug her tightly and she leaned her back on my chest. Andrew? Aga mong nagising. Ako pa talaga ang maaga nagising? Ikaw nga tong wala na sa tabi ko pagkagising ko. Irritated answer. Gusto ko lang kasing ma-feel yung fresh air in the morning. Just like what I felt when we arrived here yesterday. So refreshing. Dapat ginising mo ako para nasamahan kita rito. Andrew, you're topless? Ang lamig-lamig tapos ganyan ka? Kakaligo mo pa lang, baka magkasakit ka. You're worried too much. I'm fine.
Yakap mo lang naman ang katapat ng panlalamig ko. What? Naibabigla ang ihip ng hangin. Naging cold ang atmosphere naming dalawa. Siguro dahil sa nangyari kahapon, hindi pa rin ako nakakapag-sorry sa kanya. I'm sorry. Sorry about what happened yesterday. Andrew, ano ba ako sa iyo? Am I important to you or I'm just a reservation? Look, kapag tayong dalawa lang, oo. Ganito tayo. Ganito ka sweet and caring sa akin, pero pag nandyan na sila... Kapag nandyan si Bea, nakakalimutan mo ako. And it's hurt to the part that you forgot your promise to me. But it's okay. I understand. She wipes her tears. Walang salitang lumalabas sa bibig ko, lalo na narinig ko ang hikbi niya. It's hurt for me to see her crying in my arms. Hindi ko alam. All I know, you're my wife. You're special to me, very special. All I want is to protect you, to be with you, spend time with you, Anna. I don't want to see you crying. I hate it, to be exact. Watching your tears drop, it kills me like, you know. So please, don't think that way. Okay? Don't think negative. You're my wife. You have my name. I'm all yours. Stop crying, please. Let's enjoy the weekend. Okay, but first, forgive me because I let you fall in the floor last night. I didn't mean. You're so frisky. Talagang sa pagkahulog ko lang sa sofa ang sorry mo? Nakakainis ka. Don't be. I kissed the tip of her nose. Tatawa-tawa ka pa dyan. Huwag ka na magalit, okay? Pakiusap ko sa kanya at tumango naman siya. We're still looking to each other. I can take off my eyes. I love seeing her face. I feel relieved when she smiled at me. Buti naman ayos na kami. Ayoko nang tahimik siya at umiwas sa akin kagaya ng 1 linggo. Ay, napakasiloso naman ng asawa ko. What? Wala, ito naman, inis ka agad. Ay, ang bad mo. Tinanggal mo na nga yung pagkakaayos ng buhok ko tapos guguluhin mo pa. Naligo ka na? Naghilamos lang muna ako, malamig pa eh. Bakit? Kaya pala ang pangit ng amoy mo. Ano? Hoy! Bitawan mo nga ako. Yakap-yakap ka pa dyan tapos magrereklamo ka dyan. Alis! Layo-layo ka sa akin. Ito naman, pikon ka agad. Binibiro lang naman kita eh. Actually, you smell good. You smell like a baby. Polero, tigilan mo nga ako. Inalis niya ako sa pagkakayakap sa kanya. Naglakad na siya papunta sa may duyan. Tiningnan ko siya habang naglalakad. Napailing ako at inilagay ko ang right hand ko sa packet ng short ko. Ang gwapo niya! Anong ingay yun? Paano nagkaroon ibang tao rito? Napatingin ako sa pinanggagalingan ng sigaw. Nakita ko yung 3 babae. Ay, Diyos ko po, mga bakla pala. Tumatakbo sila palapit sa akin. Ay, sa dami nang hahabol sa akin, bakit sila pa? Nang malapit na sila, tumakbo na rin ako paalis. Kala mo naman ang gaganda. Ay, bakit ba sila hindi tumitigil sa pagtakbo? Pagharap ko sa unahan, nanlaki ang mata ko. Ana, POV. Nakarinig ako ng ingay pero naglakad lang ako ng diretsyo. Hindi ko nilingon. Nang napansin kong hindi niya ako sinusundan, naasar na humarap ako sa likod. Nang biglang, aray! Nagulat ako pagharap ko ay dibdib ang sumalubong sa mukha ko. Bumangga siya sa akin at sa lakas ng pagkakabangga niya, na out of balance ako. I closed my eyes and wait till the next happen. Alam kong babagsak ako sa buhangin. Napamulat naman ako ng ang tagal na pero hindi ako bumabagsak sa buhangin. Nanlaki ang mata ko nang makita ko. I'm on top of him. We're laying on the cradles. Nakasandal ako sa kanya yung nakasandal siya sa duyan at ako naman nakalin sa kanya. Kaya naman pala wala akong nararamdaman eh. Kasi nahulog kami sa duyan. Napatingin ako sa mga nakatayong tao sa gilid namin. Hay, ikaw naman, Papa! Pinagod mo kami. Malanding sabi ng nakahat na gay. Napatingin ako kay Andrew. Ang pangit ng itsura niya, priceless. Hindi may pinta ang mukha niya na nagkahalo-halo ang emotions. Ikaw ha, inunahan mo pa kami makayakap sa kanya. Tapos tinulak niya na mahina sa shoulder. Kaya medyo gumalaw tong kinaupuan namin. Napangiti na lang ako. Grabe talaga tong si Andrew. I can't imagine na pati ang bading pagkakaguluhan siya. Ganun ba talaga siya kagwapo? Just don't touch her. Kung kanina parang takot na nandidiri ang itsura niya, ngayon naman inis na parang gustong manapak. Ang OA, wala namang dumi. Ay, napakasungit mo naman, Fafa. Don't you worry, Fafa, wala akong virus, no? Ako nga pala si Tina. Pagpapakilala nito at inabot niya ang kamay kay Andrew. Tinignan niya lang ito, imbis na abutin ang kamay nito ay yumakap siya sa akin. Silang tatlo yung
Pinagtanungan ko kanina ng medyo nalayo ako rito sa rest house. I don't care. Inalis ko ang yakap niya at tumayo ako pero hinila niya ako pabalik sa kanya. Andrew, ano ba? Saway ko sa kanya. Narinig kong nagtilian sila Ate Tina. Yes, mas matanda sila sa akin. That's why I call them ate. Pasensya na po kayo Ate Tina sa inasal niya. Ano ka ba, Belle? Okay lang yun. Sabi ni Ate Judy. Ang gwapo naman ni Titch boyfriend mo. Sad naman ni Ate Ann. Wala akong boyfriend. Grabe mga pangalan nila, babae na talaga. I don't like gays too. But when I meet them, they are kind. Yung tipo na hindi mataray or insecure sa babae. Ang bait nila sa akin. They are just a friend for me. Even though, if it's the first time we met. Kilala mo mga yan? Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga yan. Mga ate, wala po akong boyfriend. Ano yan? Ikaw may gwapo-gwapo ng boyfriend mo, tinatanggim mo. Alam mo bang masakit yun? Andrew, kamay ko. Sambit ko sa asar na boses. Kamay pa rin naman yan. Ay, ang gwapo rin ng name. Hi Andrew, I'm Judy. Scary mo naman, Pogi. Don't you dare call me that name. Galit niyang sabi. Ay, nakakakilabot, Belle. Paano mo natatagalan ang ugali ng BF mong ganyan? Napangiti ako. Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ko rin boyfriend ang lokong ito. Anong binubulong-bulong mo dyan? Mga bakla. Stay away from us. If you wouldn't wanna die, leave. Kung makapag-judge siya, akala mo naman perfect niya. Nakakahiya naman. Andrew, pwede, huwag kang sumigaw. Paano ako hindi sisigaw kung makakapang-init ng ulo ang mga nasa harap ko? I want you to know, my dear wife, that person I hate the most is that... Yan! Oh my gosh. Andrew, porket ganyan sila, huwag mo naman magsalita ng masama, okay? Ayaw mo sa mga katulad nila, pwede ba? Huwag masyadong makitid ang utak mo. Wala silang ginagawa sa'yo. Can you give some respect, ha? Tao rin sila, may damdamin. Nasasaktan sila. Say sorry to them, now! Ayos lang, Belle. Sanay na kami dyan. Sorry, just because of us, mag-aaway pa kayong dalawa, ha? Pasensya na. Dagdag naman ni Judy. Huwag mo na kaming intindihin. Naiintindihan namin. Kayo, ha, Andrew? Sinabing huwag niyo na akong tawagin sa pangalan ko. Basta. Andrew, I said, say sorry. Kung ayaw mong matulog sa sala mamaya. Ay, kainis naman. Sorry, not sorry. I didn't mean. Tumingin siya sa akin at tinirapan niya ako bago naglakad papalayo. Nakakailang hakbang pa lang siya, dumura siya. Nagsorry nga naman. Hindi naman galing sa puso. At inis pa tong umalis. Alam ko may kasalanan ako. Nabigla ako sa ginawa kong pagsampal sa kanya. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko rin gusto na ipahiya siya at pagmukaing masama, pero kasi sumusobra na siya. Ang harsh niyang magsalita. Andrew! Sundan mo na siya, girl. Napakalawak ng smile ni Ate Judy. What's the smile means? Pasensya na po talaga kayo, ha. Ang pangit ng inasal niya sa inyo. Sorry po talaga. Ayos na yun. Nagsorry naman siya eh. Kawa, asawa mo pala si Pogi. Bagay kayo. You know why? Because you two are different. Alam mo bang maganda panoorin ang dalawang tao na magkaiba ang gusto? Pero kapag nagmamahalan sila, buong buo, yung tipo na magkakaunawaan sila at matuto silang gawin ng mga bagay na hindi pa ginagawa para lang sa minamahal nila. That's what you call true love. Mahabang litanya ni Ate Ann. Hindi naman ganun si Andrew eh. Belle, sino sila? Napatingin ako sa tumawag sa akin. Nakita ko si Vic na nakatayo sa may tabi ko at nakaturo sa mga kausap ko. Vic, ikaw pala. Sila nga pala sina Ate Tina, Ate Judy, and Ate Ann. Hi, Foggy! Nakita ko lalaki ang mata ni Vic at napalunok siya na para bang kinabahan. Bakla sila? Tumango naman kaming apat. Yung shock face niya, naging mas kinabahan. Ano nangyari sa kanya? Sino siya? Si Vic, pinsan ni Andrew. Belle, tara na. Pinapasundo ka na ni Von. Von? May gulat sa mata nila at hindi makapaniwala. Yes, oo. You mean Von Walker? Paninigurado. Isama mo kami, gusto namin siya makita ng personal. Oo nga, ang gwapo na magpipinsan na yun. Pwede kami sumama? Gwapo talaga, lalo na si Vic. Pagmamayabang ni Vic, kaya napatingin ako sa kanya. Kinindatan pa ako. Si Vic talaga. Binuhat ang sariling upuan.
Nakita niyo na po siya sa personal, di ba? Paano ba to? Kilala si Andrew sa name, pero sa itsura hindi. Ano ba yan? Hindi pa! Si Andrew at Von ay iisa. Sabi ko na ikinalaki ng mata nila. So kung pinsan ka ni Von, isa ka ring walker? Sinugod nila si Vic ng yakap. Pinagagawa nila na para bang bata. Si Vic naman, hindi nakalayo agad. Dahil sa hindi niya inakala na susugurin siya. Pinaghihila siya ng mga ito. Gusto ko sanang awatin kaso parang hindi sila magpapaawat. Kawawa naman si Vic. Akin ka lang, Vic! Akin! Ito siguro ang reason kung bakit ayaw ni Andrew sa bading. Oh my. So ikaw, asawa ka ni Von Walker. Nakakaingit ka, girl. Bakit hindi mo naman sinabi si Andrew at si Von ay isa? Pwede na akong humimlay, nakahalik na ako kay Vic Walker. Nagsisigaw si Ate Ann habang nakaupo sa buhangin tapos sinasabunutan siya ni Ate Judy. Grabe magwala. Ganito ba talaga mga bating kapag kinikilig? Oh, may poor Vic. Pagkatapos nilang paggagawan si Vic, nagwala na sila na parang takas mental. Gusto kong tawanan ng itsura ni Vic pero may side na naawa ako sa kanya. Alam niyo kung bakit? Para kasi siyang nilapastangan ng mga bakla pinagkaguluhan lang naman. Nagkagulo-gulo ang buhok niya parang ilang araw nang hindi nanuklay. Yung polo niya, kagusot-gusot na open pa ang first 3 button. Medyo may napunit rin sa left side. Basta, nagmukha na siyang pulubing kulang na lang sa uling. Tara na, nababaliw na ang mga yan. Saka nagapoy sa galit si Ron. Alam mo bang bubugbugin niya ako kapag hindi kita kasama na bumalik? Kaya ako pumayag na sunduin ka. Kasi sabi niya may kasama ka raw na chika babes. Kaya iniwan ka niya, kaya pumayag ako na sunduin ka kaysa sa magpabugbog pa sa kanya. Pero kung sinabi niya lang ng mga bakla ang kasama mo, edi sana nagpabugbog na lang ako sa kanya. Hoy, wag mo ko tawagan dyan, Bel. Pinabayaan mo ako sa mga lalaking yun. Pagalit niyang sabi at inayos ng sarili. Aray! Reklamo niya, napalakas yata ang palo ko. Sakit nun na. Sorry, ikaw naman kasi ang sama ng words mo. Ang sasama raw, gusto mo naman. He? Nag-blush siya, ay. Hinawakan ko magkabila kong pisngi. Papaluin ko na sana siya, nakatakbo siya papasok sa tinutuluyan namin. Nakapasok na ako sa house nang makita ko siyang nakatayo lang. Si Van, Vic, Athena, and Katie nasa dining table. Si Abby naman nasa couch. Sabay-sabay silang napatingin kay Vic at itsura nila ay sobrang malalaki ang mga mata na parang hindi makapaniwala sa itsura ni Vic. Nawalan sila ng imik ng ilang minutes pero binasag lang yun ni Vic. Oh, anong meron? Sabay tawa ng lahat. Vic, is that your... How's the chika babes, ha? Napatingin si Vic kay Andrew na nagpipigil ng tawa pero tumawa rin sa huli. Pakiramdam ko na mula ako nang makita ko siyang tumawa. Yung tawa na ngayon ko lang nakita. Ang ganda sa pandinig ko, para bang musika. I smiled when I saw his laughter. Nakakainis ka, Von. Kaya pala hindi mo pinasama si Van. Kasi ang mga bakla ang naroroon. Inaasar ka pa rin naman namin ni Van kagabi. Bakit sa akin ka gumanti? You're unfair. Pikon na pikon ito. Ay, tama na yan, sabi ni Van. Ay, hindi na kita hani, nakakahiya ka. Matari na sabi ni She at inirapan niya si Vic. Okay lang, may Abby naman ako. Right, baby? Ay, alisin mo nga yung kamay mo. Oh, ano yari doon? Kapal ng face mo. Like duwa. Huwag kang lumapit sa akin. Baka kumapit sa akin yung virus ng mga nang ano sa'yo. Belle, breakfast. Aga mo nagising for sure you're hungry. Later, Vic. Maligo ka na. Ang sama mo tingnan, naaawa ako, natatawa ako sa'yo. Ana? Pagkapasok ko ng room namin, nasa loob na rin siya. Bakit hindi ko napansin na nakasunod siya? Bakit mo naman naisipan na papuntahin doon si Vic? Kung alam mo lang kung anong ginawa sa pinsa mo, nakakaawa. Anong nakakaawa? Nakakatawa kaya? For sure naman na tumawa ka sa nakita mo, diba? Oo, natakatawa ako. Pero hindi ako tumawa katulad ng ginawa nila. Naawa kaya ako kay Vic. Pinag-agawa ng bakla, pinagtawanan pa, napalo ko pa. Bati na tayo? Anong bati na tayo? Sa sala ka matulog. Baka sakaling bukas, hindi ka na allergic sa mga bading. Asar kong sabi sa kanya. Sinundot niya ang pisngi ko. Namumula ka, tumatawa. Nagusto mo naman yung ganti ko kay Vic sa ginawa niya kagabi, diba? Kaya bati na tayo. Anong ganting sinasabi mo dyan? You're not a kid anymore, Von? Basta. Sa amin na lang yun. Ligo ka na.
Kaya aga-aga papatulugin mo ko agad. Mamaya na yan. Hintayin kita, sabay na tayong kumain. Bilisan mo ah. Sabi niya at hinalikan ako sa noo bago dumapa sa kama at niyakap ang mga unan. Sinampal mo naman ako kanina kaya bati na tayo. Sabi niya habang nakasubsob sa unan ng muka. Hindi ka galit? Tanong ko at naupo sa edge ng bed. Slight. Nope. No, not really.